Napapansin po ba ninyo na mga kabataan natin ngayon ay tila hindi marunong gumalang sa mga nakatatanda? Na-observe niyo po ba na ilan sa ating mga anak ay parang hindi marunong gumalang sa kanilang mga magulang? Nakalulungkot po yan, hindi po ba? Pag-usapan po natin yan dito sa Asin at Ilaw. Ang paggalang ay natututuhan ng isang bata sa loob ng tahanan. Pero hindi ito natatapos sa tahanan. Hindi ito natatapos sa ating kabataan. Talakayin natin ang paksang Honoring Our Parents, a Lifetime Commitment. Ang paggalang ay nangahulugan ng tamang pakikitungo, hindi lang sa mga nakatatanda, kundi sa ating kapwa. Itong pagkapasakop sa otoridad at pagsasapamuhay ng mga bagay na itinuro sa atin. At dahil ang unang edukasyon ay nagsisimula sa tahanan, ang pinakaunang dapat tumanggap ng paggalang ay ang ating mga magulang. Sa aklat po ng Efeso, Kabanatang 6, atin pong basahin ang mga sumusunod na talataan. Sulat ni Apostol Pablo, at ganito po ang ating mababasa. 6, 2 hanggang 3, at ganito po ang ating mababasa. Igalang mo ang iyong ama at ina, na siyang unang utos na may pangako, upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Napakaliwanag po't napagandang mga paalala. Sa paggalang sa magulang, nagsisimula ang natural habit ng isang bata na gumalang sa mga batas, sa tradisyon, prinsipyo, at sa lahat ng taong nakapaligid sa kanya. Mabasa din po natin yan sa unang Pedro, Kabanatang 2:17. Pero hindi lamang sa pamagitan ng ating pagdaldal, natututunan ng mga bata ang paggalang. Sa paanong paraan nga ba may tuturo ng magulang sa kanyang mga anak ang magandang ugali nito? Atin pong isa-isahin. Una po, kapag ang tamang principles ay nasa puso natin bilang magulang, may sasalin natin ito sa ating mga anak. Di ba? Ano po ba ang mga principles nito? Dito po sa aklat ng Deuteronomio, Kabanatang 6, 5 hanggang 7, atin pong pakinggan ang paalala po, kaugnay po niyan. At iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. At ang mga salitang ito na aking inutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong puso. Tuloy po natin sa talatang 7. At yung ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at yung sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, at pagka ikaw ay lumakad sa daan, at pagka ikaw ay nahihiga, at pagka ikaw ay bumabangon. Ibig mo sabihin yan, talagang total na pagtuturo po yan. Napaka-importanting malalim ang relasyon natin sa Diyos, na siya namang ama nating lahat, di po ba? Siya nagtuturo sa atin ng lahat. Ang mga aral niya ang ituturo naman natin sa ating mga anak. Sa banal na kasulatan, especially po sa kawikaan, maraming instructions tungkol sa paggalang sa kapwa. Mahalagang i-discuss natin ito sa ating pamilya at i-apply sa araw-araw ng ating buhay. Magandang magkaroon po ng maging interactive po ang discussion at nagtatanong po ang mga bata. Then siyempre, sasagutin po natin ang kanilang mga tanong ayon pa rin sa banal na kasulatan. Ikalawa po, itrato natin ang ating mga anak na may dignidad at paggalang. Ito ay kung minsan ay nakakaligtan po natin gawin bilang magulang. Masyado tayong authoritative. Di ba? Gusto natin tayo lang ang masunod. Gusto natin tayo lang ang pakinggan. Ito po ay dapat gawin natin. Ang igalang ang ating pong mga anak.
Paano ipaliliwanag yan? Dad, kasi po, hindi ko alam na... Tumahimik ka! Huwag ka na magpaliwanag pa. Tanggapin mo na lang na bobo ka. Ang mga kabataan, lalo na ang mga teenagers, ay naghahanap ng lugar sa lipunan. Kaya hindi pang-insulto ang kailangan nila, kundi guidance and instructions. Kung itutuloy po natin ang basa sa aklat po ng Epeso, yung pong ating unang binasa kanina, Epeso kabanatang 6, ang talatan po ay 4. Ito po ang paalala sa atin ni Apostol Pablo. At kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. So, yun pong sabi sa atin. Patience and gentleness po ang pagtuturo. Ang kombinasyong ito ay napaka-importante sa pagtuturo sa ating mga anak. Kaya nga po, huwag po tayong basta kagad tumataas po yung dugo natin, di ba? Konting bagay lang sinabi ng anak natin, kagad-agad po, nagagalit tayo. We need some kind of patience. Hingin natin sa Diyos yan at ipagkakalob po niya sa atin. Ikatlo, matuturuan natin ang ating mga anak ng paggalang kung tutulungan natin silang ma-develop ang kanilang identity. Kailangan ng mga bata ang constant encouragement at pagpuri sa kanilang mga magagandang nagagawa. When was the last time na pinuri po yung anak nyo sa magandang bagay na ginawa niya? Pero dapat din pong maintindihan ng magulang na hindi lahat ng kanyang mga anak ay pare-pareho ang response sa mga papuring natatanggap. Hindi po. Kasi ang mga anak natin, iba-iba. Sabi nga ng Chinese proverb, 10 anak mo, 10 ugali niyan. Sana wag lang tayong mag-focus naman sa kanilang achievements. Sa ibang bata, lalo itong nakaka-develop ng sense of insecurity. Oh, bakit parang may problema ka? Diyan na kasi yung report card ko, Yaya eh. May bagsak ka ba? Wala naman. Hindi ako nakakuha ng line of 9 sa math. Baka magalit sa akin si Daddy. Bagay. Alam mo na, matutuwa lang yun sa akin kapag matataas yung grades ko. Tama lang na mag-rejoice tayo sa achievements ng ating mga anak. O kapag may mga nagagawa silang exceptional. Pero kailangang maingat tayo na purihin sila bilang individual at hindi dahil sa achievements na nagawa po nila o naabot po nila. Kailangang maramdaman ng isang bata na siya accepted and appreciated bilang tao, bilang anak natin. Ito magbibigay sa kanya ng assurance sa kanyang identity. Samantala, para naman po sa mga anak, ang paggalang sa magulang ay hindi lamang nung tayo mga bata pa, kundi hanggang magkaanak po tayo at magkaapo na rin po tayo. Lifetime commitment ang paggalang sa ating mga magulang. Habang tumatanda ang ating mga magulang, dapat natin silang pagtuunan ng pangangalagang pisikal at kung kinakailangan ay pinansyal. Sabi nga ng isang libro na binabasa ko, ang wika niya ay ganito. Noong tayo'y mahina pa, ang ating mga magulang ang siyang tumutulong sa atin. Ngayon, mga magulang natin ay mahina na. Tayo naman ang malakas. Tayo naman ang tumulong sa mga magulang natin. Maging mga lolo't lola ay dapat nating igalang, di ba? At tulungan. Malaki ang contribution nila sa ating buhay. At karamihan sa mga lolo't lola ay tuwang-tuwa sa kanilang mga apo. Magandang manap tayo ng opportunities para makinig sa kanila at magtanong sa kanila. Ang pagkikipagkwentuhan sa kanila ay kayamanan dahil nakakatulong ito para malaman natin ang ating origins. At ang mga apong nagmamahal sa mga lolo't lola ay nagkakaroon ng malawak na pangunawa sa buhay. Pero alam nyo, palala po sa atin bilang mga apo. Kayo po mga apo. Alam nyo, dapat iwasan natin yung mga salitang pinabanggit natin sa lolo, lola natin, mga nagkukwento sila. Iwasan natin ang mga salitang, narinig ko na po yan Paulit-ulit na lang po kayo Sana iwasan natin yon sapagkat talagang dapat ma-enjoy po natin ang lahat ng kalang sinasabi sa atin. Samantala, ito ang mahirap na tanong. Paano naman igagalang ang mga magulang at mga nakatatandang masasabi nating hindi kagalang-galang? Nay, ano po? Mabuti naman dumating ka na. Sige, maraming labada naghihintay sa'yo doon. Umpisa mo na. Sige po. Tsaka nga pala. Pagdating na alas 5, magluto ka na ha? Sige, sige. Apo.
Hindi po natin may tatanggi na may mas matitindi pang senaryo dyan. May mga batang biktima ng pang-aabuso ng sariling magulang, physical, verbal, and sexual. Diba? Napakahirap niyan. Well, hindi po kalooban ng Diyos na hayaan lamang natin na abusuhin tayo ng ating mga magulang. At lalo hindi nais ng Diyos na isalin pa ito sa ating mga anak. Maring dumistansya ang isang bata sa kanyang magulang na nangaabuso para sa kanyang kaligtasan. Mari siyang makituloy sa mga kamag-anak o mga organisasyong kumakalinga sa mga batang inaabuso. Pero sa kabila nito, nananatili ang utos ng Diyos. Kailangan nating igalang ating mga magulang. Sila man ay kagalang-galang o hindi. Napakahirap gawin ito, ngunit hindi po imposible. Makakaya po natin kung una, may tamang relasyon tayo sa Diyos. Siya ang Diyos na pumupuno sa lahat ng kakulangan ng ating mga magulang dito po sa ibabaw ng lupa. Nagbibigay sa atin ng malinaw na pag-iisip at tamang direksyon sa ating buhay. Ikalawa, we have to deal with our own attitudes. Ang sabi ni Jesus, mahalin at ipanalangin natin ang ating mga kaaway. Di ba? Ang liwanag niyan sa Mateo 5:44-45. Kabilang po dito, ang mga magulang hindi magagandang pag-uugali. Mga magulang napakahirap igalang. Sila rin po'y kasama sa dapat nating idalangin at mahalin. Hindi natin sinasangayunan ng kalang mga likong gawa, pero wag natin silang kamuhian bilang tao. Lalo na bilang ating magulang. Igalang natin sila. Itong boundary na ibinigay sa atin ng Diyos, ito po ay pagtalima sa kagustuhan ng Diyos. Ito ay pagsunod sa utos niya sa atin. Kung may pagkakataon tayong makipag-usap sa kanila, huwag tayong gumamit ng mga manghang o pang-insultong salita. Isama natin sa ating mga panalangin na paglinawin ng Diyos ang kalang pag-iisip at kilalanin ang kalang kamalian. At idalangin din po natin ang ating sarili na naway matanggap, maunawaan natin ang ating mga magulang. Panghuli, mamuhay po tayong ng marangal. Hindi man natin ito natanggap sa ating mga magulang, sikapin natin. Huwag nang maisalin pa sa sarili nating mga anak. Alam nyo, sa ganitong paraan, pinararangalan natin ang ating mga magulang dahil ang kapurihan ng anak ay kapurihan ng kanyang magulang. Alam ko po, hindi madali. Pero alam nyo, pagsikapan po natin gawin. Alang-alang sa Panginoon. Di ba? Alang-alang sa Panginoon. Magagawa po natin yan. After all, tayo rin po ang makikinabang dito. Napaganda po ng paalala sa atin sa aklat ng Deuteronomio, Kabanatang 5:16. At ganito po ang nilalaman ng talataan. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, gaya ng niutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos, upang ang iyong mga araw ay lumawig at upang ikabuti mo sa lupain na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Pangako ito ng Diyos. Ang buhay natin ay pagkapalain kung susundin natin ang utos na igalang ang ating mga magulang. Hindi po sinabing ating sundin ang utos ng magulang, lalo kapag ito po'y masama. Ang inihilang po sa atin, anumang klaseng magulang meron tayo, igalang po natin ang ating mga magulang. Ito po ay makakabuti para sa atin. Naway naging pagkapala po sa ating lahat ang paksang tinalakay natin sa araw pong ito. At ngayon po dadako tayo sa isang napagandang bahagi, ang question and answer portion. Ngunit bago po yan, atin munang pakinggan ang isang natatanging bilang mula po sa Manena Youth Choir. He wrapped
Salamat po sa napakagandang special number na yan. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Q&A. Ako po si Brother Roger Miguel. Brother Jonathan Oriliasa. At narito naman po kami upang tumugon sa isang katanungan ninyo. At Brother Joe, ito po ang tanong. Okay lang po ba na kapag nahihirapan ng isang tao dahil sa malubhang sakit, ay ipinalangin na lang na sana'y kunin na siya ng Diyos? Pwede rin po ba itong maging dalangin ng mga kaanak na nag-aalaga at nag-aaruga sa may sakit? Masakit po kasing makitang naghihirap ang aming mahal sa buhay dahil sa karamdaman. Pero at the same time, gusto pa rin namin siyang makasama pa ng mas matagal pang panahon. Paano po bang nadidesisyonan ng mga ganitong issue? Ako, just to be straight to the point, Brother Roger, mas gusto ko yung sinabi niyang pangalawa, na gusto pa namin siyang makasama ng mas matagal. Kaya siguro, ang ating ipanalangin ay yung mga bagay na positibo. Comfort sa may sakit, comfort and strength sa nag-aalaga. Yes. Kaysa mag-dwell sila doon sa kuhanin mo na siya, Lord. Okay. Palagi ko, hindi natin gagawing encouragement na kahit kanino yung ganong klase ng panalangin. Yes. I firmly believe na sa akin dapat magkaroon ng tinatawag na respectful silence in front of ganitong situation. Kasi wala ka naman talagang pwedeng masabi o wala kang sa tragedy o kaya sa point of death. Totoo yan. Ang pinakamahalaga sa akin sa palagay ko is to be there. Be there for her and be there na handa ka talagang tumulong at damayan siya sa lahat ng yun yung tinatawag nating empathy. Yes, Hindi naman sympathy, kasi yung sympathy you are with the Yes, person. But yung you are in the world of that person na you feel what he or she feels, palagi ko napaka-importante yun. Yes, na hindi mo siya kinokontra. Sabi, masakit ito. Lagi ka naman ganyan, masakit. Di ba? Huwag mo nang kontrahin. Unawain mo siya. makinig ka na lang. Yes. Yun. Napakaganda yun sinasabi mo na you identify with the person. Yes, totoo yun eh. Tsaka dahil kasi ang kasi dito ang concern niya, Brother Joe, yung bang sinasabi niya nahihirapan daw siyang makita na nahihirapan yung tao. Napakaganda naman. Oo, dahil talagang yun eh, sympathy. Very humane. Pero sa palagay ko, pinakamagandang gawin. Total, nandun ka na rin lang. Palagay ko, alamin mo kung ano ba yung source ng discomfort o kaya ng pain. Baka naman may magagawa ka. Yun, yung punto doon eh. Kasi baka mamaya pag pinag-aralan mo, ano bang dahilan? Kasi mamasahihin ba kita? Halimbawa? Yun, malalaman mo, and then so makakagawa ka ng paraan para talaga matulungan siya. Ang iba kasi, ang palagi nasa isip, yung bang, yung reliever, pain reliever, palagi yun na lang ginagawa. Hindi nila alam yung mere presence mo, at saka yung talagang mahal pain ka niya. reliever na yun. Malaking bagay yun para That's sa mga discomfort niya. So that way, maalalayan mo siya sa kanyang mga pangailangan. Kung medication, alamin mo kung ano yung sakit at ano yung sintomas at ano yung pain. And then, in so doing, humingi ka siguro ng payo sa doktor. Dok, paano bang So alamin mo yung sakit niya. Yes, alamin mo kung anong solusyon sa sakit niya. Alamin mo kung paano siya magiging komportable. Kung nakatagilid, kung nakadiretso, pupunasan mo ba siya para maginawaan siya. At sabi nga, ikaw mismo, ikaw ay maging pain reliever ka sa kanya. Dapat yung ganun. Hindi yung ikaw pa yung nag-strike ng sakit sa kanya. Yes. Yung masyado kang madaingin, sinasabihan mo siya, magtiis ka, tiisin mo yan. Minsan may mga ganun eh. Dapat hindi marinig sa'yo. In fact, dapat ang marinig sa'yo, puro encouragement eh. Di ba? Palakasin mo pero yung wala niya. naman. So sa sumulat sa atin, hindi naman ganon. Siya nga in deep pain siya sapagkat nakikita nga niya yung kanyang mahal sa buhay na nahihirapan. Yes. Ngayon, kapag naman ikaw ay magmi-minister na doon sa iyong minamahal na nasa buhay, kinakailangan handa ka. Yes. You need to prepare yourself. Halimbawa, pupunta ka sa kwarto niya, huwag yung pupunas-punas ka pa ng luha. Naku, nakakapanlumo yun. Diba? Bakit ka umiiyak? Nakikita kitang ganyan. Dapat malakas ka na, nakapanalangin ka na, may dala kang mga pampasigla ng kanyang isip, mga salita ng Diyos na maring makatulong sa kanya, mga pangako ng Diyos. Hindi yung ikaw ang unang, bakit ikaw pa i-comfort ng may sakit. Right. Kailangan talagang handa ka dahil kasi tsak na ang maririnig mo sa kanya is always pain. At kinakailangan may antidote. Yun. May pangontra doon sa sasabihin niyang Tama yun eh. So, dapat talagang maiplan mo muna at may handa mo talaga. So, hindi niya dapat ipanalangin ng masama. If there should be a prayer na dapat mangyari, it should be
yung ayon sa kalooban ng Diyos. Siguro, ipagpasa Diyos mo siya. Huwag mong hilingin sa Diyos na kunin na siya. Kundi, Panginoon, kung ano ang nais mo sa aking ay ikaw masunod. Think positively, ipanalangin mo pa rin ang kagalingan niya. Sa bagay, hindi nabanggit kung ilang taon na ito, no? For some reason talaga minsan pag matandang-matanda na, tapos hip boom pa ang nako, mabigat 'yon, masakit 'yon. So, well, anyway, siguro hindi naman ganong kalala ito, no? Yes. Palay ko may way pa para maka-recover siguro yung may sakit na ito. Kailangan lang talaga ng encouragement. At ang unang kagalingan nanggagaling sa isip. Yes. Kaya pakainin ng isip ng magandang bagay. Kaya Joe, may ano yung talagang meron akong nabasa no na sa isang halimbawang tragedy ganito. Yung mere presence talaga, yung nandun ka lang, nakaupo ka lang doon, handa kang makinig, nakikinig ka lang, naku, napakagandang antidote sa pain yon. Yes. Brother Roger, meron akong text na na-receive at maganda ito sa lahat ng napapagod at nagkakaroon ng mga kabalisahan sa buhay. Ang sabi niya ganito, I like to share this text message with other people na nanonood sa atin. Let me share with you a beautiful allegory. Sabi niya, the pencil maker told the pencils 5 important lessons. First, everything you will do, always leave a mark. Second, you can always correct the mistakes you make. Di ba ganyan ang pencil no? Ang ganda, no? Third, sabi ng pencil maker, what is important is what is inside you. O di ba totoo naman sa pencil, ang importante yung nasa loob, hindi yung lamang labas. Number 4, in life, you will undergo painful sharpening which will make you a better pencil. Di ba? Very encouraging. And most important, sabi dito, is to be the best pencil you can be. You must allow yourself to be held and guided by the hand that holds you. Yeah, ang sarap naman. Di ba very encouraging sa mga taong napapagod na na merong pencil maker, no? We're not saying God is a pencil maker, no? Hindi. Tayo ay hawak ng Diyos sa kanyang kamay. Yes. And what is important is inside of you. So you can be of something very useful sa ibang tao. Yes. Right? And you should always leave a mark. Yes. At sa taong ito na kanyang inaalagaan, leave a mark as a pencil. Ano yon? Yung caring ka, loving ka, patient ka, encourager ka. So lahat ng yun. Gawin mo yung part mo, and I think if you are doing your best as a pencil, the Lord will make the difference sa buhay ng taong pinagmiministeryo. At saka isang bagay pa yung sinabi niyang, although masakit yung minsan pag sinasharpen ka, no? So in every situation in life, especially like this, marami kang matututunan. So parang sharpening itong tragedy na ito sa buhay. So anong itinuturo pa ng Diyos sa may sakit? At anong itinuturo ng Diyos sa nag-aalaga? Tama yun. What else can we learn from God sa lahat ng sitwasyong ito? Okay. So sana po naging malinaw sa inyo ang katugunan sa tanong na ito, especially dun sa very very special allegory na binanggit ni Brother Joe. At sana po naging magiging patnubay ito sa inyong tatahaking landas sa ibabaw ng lupang ito. So marami pong salamat, at kung meron pa kayong mga follow-up questions ay pwede po kayong lumiham sa amin sa filipino@gnpi.org. At muli po, back to Brother Mel Maldupana. Thank you, Brother Roger and Brother Joe, sa isang napakaliwanag na tugon sa katanungang ibinahagi sa atin ngayon. At tumasa po tayo na talagang ang ministry bibigyan natin sa ating family at isuko natin sa Diyos lahat, upang magkaroon po tayo ng kapayapaan at kagalakan sa buhay. Maraming salamat din po sa isang napagandang bilang mula po sa Manena Youth Choir. At muli mga kaibigan, sa susunod pong linggo, muli po tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. Dito lamang po sa Asin at Ilaw.